Mas pinili niyang iwanan ako kaysa patayin kayo ni Sheila ng mga kalahi niya. Dahil salot ang mga lalaki. Mga hayop sila. Sila ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid ko at hanggang sa huling hininga ko, uubusin ko silang lahat. Nay, pangarap kong maging isang doktor. Dati pa naman alam mo na yun. Simula nung bata pa kami ni Alexa. Yun na talaga ang gusto ko. Naniniwala ba kayo sa aswang? Magandang araw po mga kaibigan. Sa araw na ito, isa na namang kwentong ating bibigyan ng buhay. Sa isang malayong bayan ng probinsya, nakatira si Leonora at ang kanyang 2 anak. Normal silang nabubuhay. Nang makarinig sila isang gabi ng hindi ordinaryong tunog. At dito magsisimula ang isang malagim na pangyayari sa kanilang buhay pamilya. Nay, ano yun? Mga hayop lang siguro yun, anak. Parang iba yung naririnig ko, Nay. Parang alulong ng isang aswang. Saka papanood mo lang yan ng mga horror movie. Hindi totoong mga aswang. Sige na, tawagin mo na ang ate mo at nang makakain na tayo. Sige po, Inay. Ate Alexa, halika na. Tinatawag na tayo ni Nanay. Ate! Ate! Oh, ate! Anong nangyayari sa'yo? Ate! Ano bang sinisigaw mo dyan, Sheila? Oh, Alexa! Sheila, kumuha ka ng tubig! Bilis! Sige po, Inay. Nay, ayoko na po. Hindi ko na kaya. Ayoko ng ganito. Ayoko ng ganitong buhay. Pasensya ka na, anak, kung nadamay ka sa amin ng tatay mo. Pero ito yung kapalaran mo. Pagdating ng takdang panahon, magiging ganap ka ng... Nay, eto na po yung tubig tsaka tuwalya. Sige na, anak. Ilagay mo na lang dyan. Ako nang bahala rito. Nay, okay lang po ba si ate? Bakit po ang daming dugo sa kanyang damit? Saka sa kanyang bibig? Pwede bang sa labas ka na lang muna? Gagamutin ko lang ang kapatid mo. Sige po, Inay. Matapos lumabas si Sheila, sobra ang pag-aalala niya para sa kapatid. Hindi man niya alam ang nangyayari, ay pinagdarasal na lang niya na maging okay ang kalagayan nito. Samantala, lubos ang pagdaramdam ni Leonora para sa anak. Hindi nito gusto ang nangyayari dito, pero yun ang itinakda para sa kanyang anak. Lumabas si Leonora, iniligpit ang mga kalat sa loob ng kwarto ni Alexa. Agad namang sinalubong siya ni Sheila. Nabakas pa rin ang pag-aalala para sa kapatid. Nay, ayos lang po ba si ate? Oo, anak. Ayos lang, kapatid mo. Sumumpong lang ang sakit niya. Sakit? Wala naman kayong nabanggit na may sakit si ate. Nasabi ko na yan sa'yo noon. Siguro nakalimutan mo lang. Sige na't kumain na tayo. Mamaya ko na lang tatawagin si Alexa para makakain na rin. Ay, siya nga pala, anak. Kumusta pala ang pag-aaral mo? Okay naman po, Inay. Next week po, kailangan na namin pumili ng kurso na gusto namin kunin sa college. Ay, mabuti naman kung ganon. Ano bang kurso ang gusto mong kunin? Gusto ko po sana maging isang doktor. Doktor? Pero walang doktor na kurso dito, anak. Dito sa probinsya, kadalasan, abay puro guro lang. Bakit hindi ka nalang kumuha ng kursong education? Nay, pangarap kong maging isang doktor. Dati pa naman alam mo na yun eh.
Simula nung mga bata pa kami ni Ate Alexa, yun na talaga ang gusto ko. Kaya sana, Nay, payagan mo na ako mag-aral sa Maynila. Masyadong delikado doon, anak. Hindi mo pa alam paano mabuhay sa lungsod. Mag-isa ka lang at hindi kita doon mababantayan. Nay, kaya ko naman ang sarili ko. Tsaka magka-college na ako niyan. Magtiwala lang kayo sa akin. Tatapusin ko ang pag-aaral ko at bibigyan ko kayo ni Alexa ng magandang buhay. Hindi pa din ako kumbinsido. Pag-usapan na lang natin yan sa susunod. Si Alexa po ba, Nay? Wala kayong balak na pabalikin sa eskwelahan? Para naman po makapagtapos din sa pag-aaral. Sa kalagayan ngayon ng kapatid mo, mas maiging ikaw muna ang pag-aaralin ko. Pero, Nay, gusto ko po, sabay kaming makapagtapos ng pag-aaral. Sabay po kaming makagraduate. Yan din naman ang gusto kong mangyari. Pero natatakot ako na baka kung ano pang mangyari sa kapatid mo. Basta ito lang ang masasabi ko sa iyo. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo para pag dumating na ang panahon na mag-aaral na si Alexa, matutulungan mo siya. Sige na, tapusin mo muna yung pagkain mo at nang makatulog na, babantayan ko muna si Alexa. Doon na muna ako matutulog sa kwarto niya. Ate Alexa, ayos na ba ang pakiramdam mo? Si Nanay. Ate, may problema ba? Nasabi sa akin ni Nanay na naaalis ka daw dito sa probinsya pagkatapos mong mag-aral ng high school. Nagkwento na pala siya sa'yo. Pasensya ka na, hindi ko sinabi sa'yo. Iiwan mo kami. Iiwan mo ko. Hindi naman sa ganon, ate. Gusto ko lang naman mag-aral at maging doktor. Alam mo yan. Bakit kailangan sa Maynila pa? Walang eskwelahan ng mga doktor dito. At kailangan kong lumuwas ng Maynila para ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Pwede ka namang kumuha ng education. Maging isang guro para manatili ka lang dito. Doktor ang gusto kong kunin. Pero Sheila, hindi mo kayang mabuhay sa Maynila ng mag-isa. Delikado doon. Kakayanin ko, ate. Para din naman sa inyo ang gagawin ko. Para sa amin o para sa sarili mo? Hindi sa ganun yun. Ang sabihin mo, pagod ka na sa bahay na to. Dahil pagod ka ng alagaan ako. Ay, maiintindihan mo din ako, ate. Lahat ng pagsasakripisyo ko para sa inyo. Lumipas ang ilang buwan. Dumating na ang pagtatapos ni Sheila ng high school. Nagkaroon ng konting salo-salo sa kanila. Sa kabila ng mga kaibigan ni Leonora, mga kaklase ni Sheila at iba pang mga kapitbahay. Habang abala sina Sheila at Leonora, nakamasid naman si Alexa sa kanila. May iilang pumapatak na luwas sa mga mata niya. Napansin ito ni Sheila, kaya agad niyang tinawag ang kanyang ina para puntahan si Alexa. Ate Alexa, hindi mo ba ako sasamahan dun sa mga bisita? Dito na lang ako. Nagtatampo ka pa din ba sa akin? Wala namang rason para magtampo ako, di ba? Kahit ano namang gawin ko, buo na ang desisyon mo. Anak, masakit din naman sa akin na aalis ang kapatid mo. Pero tama siya. Matanda na ako. Hindi ko na kaya pang buhayin kayo pareho. Pag nakapagtapos si Sheila sa kursong gusto niya, pwede kanyang papag-aralin. Mapapagaling ka niya. Oo, ate. Isa sa mga pangako ko. Gusto ko ako mismo ang gagamot sa sakit mo. Walang doktor
doktor ang makapagpapagaling sa sakit ko, Sheila. Hindi kaya itong gamutin ng kahit na sinong doktor. Magtiwala ka lang sa akin, Ate Alexa. Gagawin ko ang lahat. Sabay nating iaahon ng pamumuhay natin. Pasensya ka na, Sheila. Pasensya na din sa'yo, Inay. Siguro, nasanay lang ako nakasama ko si Sheila. Kaya di ko kaya na naaalis na siya at malalayo sa atin. Naiintindihan kita, anak. At sana, intindihin mo din ang desisyon ng kapatid mo. Opo, Inay. Sheila, mag-iingat ka dun, ha? Pinapangako ko, ate. Isa pa, huwag kang magbo-boyfriend doon. Pag nalaman ko na inuna mong pagbo-boyfriend kesa sa pag-aaral mo, papatayin ko sila. Anak! Si nanay naman, nagbibiro lang naman ako. Bakit ko naman gagawin yun? Pero Sheila, kahit malayo ka, binabantayan kita. Si ate talaga? Oo na po. Alam ko naman yun eh. Kahit nasa malayo ako, parang nasa malapit pa rin sa'yo. Ay, dako. Yung dalawa ko talagang ito, halina nga kayo dito. At naiiyak ka na yata, Sheila. Si ate naman kasi na eh. Ako pa talaga? Hep. Tama na yan. Samahan niyo na ako sa labas. At marami pang bisita. Sinalubong na mag-iina ang mga bisita. Kahit masakit para kay Alexa, tinanggap niya ang desisyon ng kanyang kakambal na si Sheila. Batid niyang may tiwala siya rito na babalik ito at hindi sila iiwanan pa. Madami ang dumalo sa kasiyahan. Baka sa mukha nilang tatlo ang kalungkutan. Sa sumunod na linggo, aalis na si Sheila patungo Maynila para maagang makapag-enroll sa nasabi ng eskwelahan. Gabi na nang matapos ang kasiyahan sa kanilang bahay. Isa-isa na ring umalis ang mga tao. Iilan na lang ang natitira nang may marinig silang ingay sa may di kalayuan sa kanila. Ano yun? Pumasok na kayo sa loob. Saan ka pupunta, Nay? Titignan ko lang kung anong nangyayari doon. Hindi ka pwedeng pumunta doon, Nay. Dito ka lang. Nay, Ate Alexa, dito ka lang. Susundan ko si Nanay. Anong nangyayari? Bakit nagsisigawan ng mga tao? Hindi ko alam. Basta dito ka lang. Susundan ko si Nanay. Nay! Nay! Ay, Diyos ko. Anong nangyari dyan? Sinalakay daw ng aswang. Hindi ba't sa mga Kanor yan? Oo, anak. Si Kanor nga yan. Galing siya dun sa bahay kanina. Isa siya sa mga bisita natin, Nay. Halika na. Umuwi na tayo. Sandali lang, Nay. Halika na. Umalis na tayo rito. Baka nandito pa siya. Sino? Oo, wala. Yung aswang. Baka ikako nandito pa. Bakit kayo natatarantay, Inay? Wala lang to, anak. Tayo na. Umuwi na tayo. Nay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, anak. Kanina ka pa nagkakaganyan. Hindi ba't hindi ka naniniwala sa mga aswang? Hindi naman talaga totoo ang mga aswang, anak. Pero bakit nung narinig mo yung sinabi ng lalaki kanina, na aswang ang pumatay kay Mang Kanor, bigla ka na lang nagkaganyan? Nako, kung ano-anong iniisip mo. Nay? Ay, nandiyan na pala kayo. Anong nangyari doon? Si Mang Kanor, sinalakay ng mga aswang. Ano? Totoo ba yan? Oo, galing kami doon kanina. Nakita namin ang bangkay ni Mang Kanor.
Madami ding taong nakikiusyoso. Sino naman kayang may gawa nun? Kung totoong aswang nga ang pumatay kay Mang Kanor, ibig sabihin, delikado kayo rito. Sumama na lang kayo sa akin sa Maynila. Hindi pwede, anak. Nandito ang palayan at ang trabaho ko. Dito ko kayo binubuhay ng kapatid mo. Pero kaya ko naman kayong buhayin doon, Nay. Magtatrabaho ako habang nag-aaral. Anak, ayokong maging pabigat kami sa iyo. Kailanman, hindi ko inisip ang ganyan, Nay. Pamilya ko kayo. At hindi kaya ng konsensya ko na umalis habang hindi ako napapanatag sa kaligtasan ninyo. Anak, ilang taon na tayong nakatira rito. Siguro mga tambay lang yon na pagtripan si Kanor. O sige, hindi ko naman kayo makukumbinsi na sumama sa akin. Basta ingatan niyo ang sarili niyo dito. Salamat, anak. Ituloy mo lang ang pangarap mo para sa pamilyang ito. Matapos ang nakasisindak na gabing yun, tahimik nang natulog ang mag-ina. Nabalitaan nila kinabukasan, dinala si Kanor sa punerarya. Madaming kapulisan ang pumunta sa bayan nila para mag-imbestiga sa nangyari. Wala pa din silang nakitang lida para sa krimen maliban sa huling nakitang buhay si Mang Kanor doon sa bahay ni Leonora kung saan nagtipon-tipon ang lahat para sa kasiyahan. Mabilis na binuksan ni Leonora ang bahay. Pagkatapos marinig ang sunod-sunod na katoka sa labas ng kanilang pintuan. Nandyan na ho! Ano pong kailangan nila? Kayo ho ba si Mrs. Leonora? Ako nga ho, sir. Gusto lang sana naming imbitahan kayo sa presinto. Ano ho? Nay, sino yan? Sir, ano pong kailangan ninyo? Gusto lang naming imbitahan ang nanay mo sa presinto para sa ibang katanungan. Ayon kasi sa mga huling nakasaksi, dito raw pumunta si Mang Kanor. Dito nga ho, sir. Pero natagpuan po siyang patay. Malayo na po sa bahay namin. Ganun na nga ho, pero parte po ng trabaho namin na tanungin lang ang lahat ng mga nakasalamuhan ng biktima bago ito namatay. Hindi niyo pwedeng dalhin ang nanay ko. Wala naman po kaming kasalanan. Iha, mag-iimbestiga labang kami. May itatanong lang kami sa nanay mo. Pagkatapos magbigay ng statement ng nanay mo, pwede na siyang umuwi. Hindi namin siya uhulihin. Hindi namin siya ikukulong. Sige na, anak. Ako nang bahala rito. Tatanungin lang naman nila ako. Sasama ako sa kanila. Pero Nay, anak, kung hindi tayo magbibigay ng salaysay sa kanila, pagdududahan nila tayo na may kinalaman sa pagkamatay ni Kanor. Sige po, Inay. Mag-iingat po kayo. Sheila, saan nila dadalhin si nanay? Sa presinto. Kailangan niya daw magbigay ng salaysay dahil dito uling nakita si Mang Kanor. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Magiging maayos din ang lahat. Naniniwala ka ba sa aswang, Sheila? Noong una, hindi. Pero nung makita ko yung bangkay ni Mang Kanor, hindi imposible na aswang ang may gawa nun. Bakit mo naman nasabi yon? Hindi kayang pumatay ng tao ng ganun. Halos kunin ang buong lamang loob ni Mang Kanor. Pero kung may galit lang talaga sa kanya yung tao. Ang hirap paniwalaan, ate. Kung nakita mo lang yung bangkay ni Mang Kanor, hindi mo maiisipang taong may gawa nun. Kung ganon, galit ka sa mga aswang? Kung pwede lang na mamatay na sila dahil salot sila sa lipunan. Ate, ayos ka lang? Ayos lang ako. Medyo
Sumakit lang yung dibdib ko. Dadalhin na kita sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Hindi na. Ayos lang ako, Sheila. Sigurado ka ba? Bakit parang namumutla ka? Ganyan na talaga ako, Sheila. Ano ka ba naman? Nasa lahi natin ang pamumutla. Dahil magaganda tayo. Naku. Nakuha mo pa talagang magbiro. Si nanay na yata yan. Pagbuksan mo ng pinto. Sige. Nay, kayo nga. Kumusta naman kayo doon? Ang bilis yung nakabalik. Ayos lang naman, anak. Tinanong lang naman ako kung anong relasyon natin kay Kanor at kung anong pagkakakilala natin sa kanya. Mabuti naman at hindi kayo pinagbintangan na may kasalanan sa pagkamatay ni Mang Kanor. Madami-dami kami doon. Halos mga kakilala ni Kanor. Isa-isa din silang tinanong. Mabilis lang naman dahil may mga taong pumunta doon at nagtestigo. Dahil nakita nga nila yung krimen. Ha? Sino? Yung anak ni Aurora. Yung binatang tambay palagi dyan sa tindahan? Oo, anak. Magkasunod daw sila ni Kanor nang biglang may humintong lalaki sa harapan nito. Ibig sabihin, tao ang pumatay sa kanya at hindi aswang? Ang sabi ng binata, totoong aswang ang nakita niya. Kitang-kita niya kung papaano sinalakay si Kanor. At tumingin pa ito. Humingi din sa kanya ng tulong nang makita siya. Bakit hindi niya tinulungan si Mang Kanor? Sa takot daw niya. At hindi niya nagawang tulungan pa nga si Kanor. Sa halip ay tumakbo na lang siya palayo. Abay, nanginginig pa nga siya habang nagkukwento sa mga pulis. Hindi ba parang kaduda-duda naman ang salising niya? Buti hindi siya pinagdudahan ng mga pulis na isa siyang suspect. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pag-iimbestiga. Pero hayaan mo na, ang mahalaga, tapos na ang pag-iimbestiga sa atin at hindi na tayo madamay pa. Sabagay, tama kayo, Nay. Kumusta naman ang pakiramdam mo, Alexa? Ayos naman po, Inay. Nakakatayo na po ako ng maayos. Mabuti naman kung ganun. Sige na at mag-asikaso na muna para sa pagkain natin. Nay? Oh, anak, bakit? Halika dito. Tulungan mo muna ako mag-asikaso. Naisip ko lang, paano kaya kung hindi na lang ako tumuloy sa lungsod? Ano? Kasi nakikita kong nahihirapan kayo rito. At saka hindi mo kaya mag-isang alagaan si Ate Alexa. Anak, bata pa lang kayo. Ako nang nag-asikaso sa inyo hanggang sa lumaki kayo. Ngayon pa ba na malalaki na kayo saka ako mahihirapan? Pero Nay, ang atupagin mo, Sheila, ang pag-aaral mo. Nang sa ganon, pag isa ka ng ganap na doktor, kaya mo na kaming alagaan ng kapatid mo. Malaki ang tiwala ko sa iyo, anak. Sundin mo kung ano ang mga pangarap mo. Sigurado po ba kayo? Nag-aalala lang po kasi ako, senyorito. Kaya kong alagaan si Alexa. Basta ipangako mo sa amin na kapag nakapagtapos ka na, hindi mo kalilimutan ang lugar kung saan ka nanggaling. Opo, Inay. Puno ng emosyon nang nagkayakapan ang mag-ina, batid ni Leonora na ayaw niyang maging balakid sa pag-angat ng anak. Kahit gustong-gusto niyang marinig mula rito na hindi na lang siya aalis, mas gusto niyang maging matapang at tanggapin ang mga aral na malalayo para sa kanila. Lumipas pa ang 1 linggo. Dumating na ang araw ng pag-alis ni Sheila. Hindi niya magawang titigan ang kakambal, lalo na ang kanyang ina.
Gusto man niyang umalis na lamang nang di nagpapaalam, pero ayaw niyang isipin na baka yun ang huli nilang pamamaalam. Nay, aalis na po ako. Dala mo na ba lahat ng gamit mo? Sheila, yung mga payo ko. Nay, umiiyak po ba kayo? Hindi naman, anak. Napuwing lang ako. Ano ka ba? Nay, sabihin niyo lang po sa akin kung ayaw niyong umalis ako. Hindi po ako magdadalawang isip na pigilan ng sarili ko. Anak, napag-usapan na natin to kagabi. Basta mag-iingat kayo rito Tatawag po ako para ipaalam sa inyo na safe akong nakarating doon. Oo, anak. Teka, saan ka ba mamamalagi doon? Sabi po ng prof namin, may accommodation naman para sa mga estudyante doon. Kaya safe naman na matutuluyan namin. Mabuti naman para hindi ako mag-alala. Nay, si Ate Alexa po. Nandun sa kwarto. Ayaw niyang lumabas hanggat hindi ka pa nakakaalis. Ayaw kanyang makitang umaalis. Pupuntahan ko po siya, inay. Pero anak, respetuhin mo na lang ang gusto ng kapatid mo. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita si Alexa, inay. Ay, sige, puntahan mo na. Ate Alexa, Bakit hindi ka pa umaalis? gusto kitang makita. Pwede ka namang umalis nang hindi ako makita, Sheila. Ate, di ba tanggap mo na naaalis ako? Oo, sinabi ko na yun. Pero masakit pa rin dito. Dito sa puso ko. Ang hirap. Ate Alexa, patawad. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Nakausap ko na naman si nanay at lahat ng sinabi niya ay tama. Sheila, gawin mo kung anong sinisigaw ng puso mo. Ate, Sundin mo kung anong plano mo. Huwag mo kaming alalahanin dito. Sa una lang to. babalik agad ako kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Babalikan kita. Kayo ni nanay. Aasahan ko ang pagbabalik mo, Sheila. Pangako yan, ate. Sige na. Umalis ka na. Baka maiwan ka pa ng sasakyan. Basta, huwag kang iiyak Malakas ako, Sheila. Kaya nga, ako ang naging ate mo, di ba? Sige na, ate. Baka hindi na ako makaalis niyan Nay, aalis na po ako. Gusto mo bang ihatid kita? Hindi na, Nay. Sasakay na lang ako ng jeep. Patungo po doon sa bus terminal. Hindi ba kayo susunduin? Hindi na po, Nay. Binigyan na po kami ng allowance at saka ng address para doon sa pupuntahan namin pagdating doon. Sige, anak. Balitaan mo kami, Opo, inay. Ingatan niyo din po si Ate Alexa. Gusto ko pagbalik ko, malusog na ulit siya. Makakaasa ka, anak. Pag-iingat ka. Tumalikod na lamang si Sheila sa kanyang ina. Nakatayo lang sa pintuan dahil tumutulo na naman ang luha niya. Masakit para sa kanya. Naiwanan ang kakambal at ang kanyang ina. Ngunit yun ang paraan para maiahon niya sa hirap ang kanyang pamilya. Sumakay si Sheila sa jeep patungo sa sakayan ng basa. Iilan lang kasi ang dumadaang jeep sa kanila. Kaya nagpasalamat siya nang maabutan niya ito. Ilang minuto din ang binahi niya. Makarating lamang sa sakayan ng basa, nagmamadali si Sheila na bumaba para makahanap agad ng masasakyang busa. Ngunit sa di sinasadya,
May nakabunggo siyang isang lalaki, matanggad, matangos ang ilong, moreno, may pagkasingkit ang mata, natumba si Sheila. Agad naman siyang tinulungan ng lalaki. Miss, ayos ka lang ba? Ha? Oo, ayos lang ako. Pasensya ka na, nagmamadali kasi ako eh. Okay lang, hindi mo naman yun sinasadya. Teka lang, naghahanap din ako ng bus. Ikaw? Oo, naghahanap din. Nako, pareho pala tayo. Papunta kasi ako sa lungsod ng Maynila, kaya nagmamadali ako. Baka maubusan tayo ng upuan. Maubusan? Saka ko na ipaliliwanag sa'yo. Tara na, maghanap muna tayo ng masasakyan para hindi tayo mahuli sa biyahe. Walang biyahe na ito! Ayun, Tara, baka maubusan tayo ng mauupuan. sige, salamat. Manong, Cavite po, 2. Sige, pasok na, taalis na ang bus. Ay, salamat, nakaabot din. Bakit? Wala na bang ibang bus na masasakyan dito? Nasa probinsya tayo. Iilan lang ang bumabiyahe patungo rito. Ganun ba? Buti na lang nakaabot pa tayo. Oo. Kapag naiwanan ka ng sasakyan, tiyako, buong gabi at mag-aantay ka sa terminal hanggang kinaumagahan. Kasi kinabukasan darating yung bus. Naku, hindi ko yata kakayanin yun. Mabuti na lang pala nakabangga kita. May kasama din ako papunta ng Maynila. Tagisan ka ba? Lumaki ako sa Maynila pero may bahay kami rito sa probinsya. San ba? Sa unahan ng tulay. Binisita ko lang yung nanay ko. Actually, hiwalay sila ni tatay. Sinama ko na si tatay kaya di ko kasama si nanay. Nakakalungkot naman. Pasensya na sa pagtatanong ko. Hindi, ayos lang yun. Ikaw, taga-saan ka ba sa atin? Hindi naman kalayuan sa may Panganiban Bridge. Baka nga malapit lang ang bahay natin. Malapit lang kami sa bahay ni Mang Kanor, yung namatay nung nakaraang linggo. Kilala mo siya? Oo naman. Sino bang hindi makakakilala dun? Palaging lasing at halos araw-araw yata umiinom kaya siguro napagtripan. Hindi ka naniniwalang aswang ang pumatay sa kanya? Hindi naman totoo ang mga aswang. Kung sakali man na totoo, may panlaban naman ako. Panlaban? Ano naman yun? Bakit parang natatakot ka? Aswang ka ba? Biro lang. Ano nga pala pangalan mo? Ako si Sheila. Brennon, kinagagala kitang makilala. O nga pala, ano gagawin mo sa Manila? Inalo kasi ako ng teacher namin ng scholar. Doktor kasi ang gusto kong kunin sa kolehiyo. Wala namang kurso ng doktor dito sa probinsya. Kaya kailangan kong lumuwas na Maynila. Mabutit pinayagan ka sa inyo. Sorry ah. Ayos lang. Building 1087. Eto na yata yun. Tao po! Tao po! Sino ho sila? Ako nga po pala si Sheila, yung pinadalang student ni Mrs. Makalang. Ay, ikaw pala yan. Kakatawag lang sa akin ni Mama Kalang. Tinanong kung dumating ka na ba daw. Sabi ko naman ay hindi pa. Halika na iha, pumasok ka na. 5 kwarto lang ang meron dito sa bahay. Ikaw na lang ang huling dumating kaya dito na ang magiging kwarto mo. Yung 4 na kwarto naman ay may mga working student din na nakatira galing sa iba't ibang lugar. Salamat po, Aling Marta. Aling Marta. Ako ang landlady sa bahay na ito at iilan lang ang mga rules ko dito. Since babae kayong lahat na tumuloy dito, bawal na bawal ang magdala dito ng mga lalaki. Pag may nakita akong pinapasok nyo na lalaki,
ay sasabihin ko kaagad sa mga guro nyo. Opo, Aling Marta. Ito naman ang kusina. Medyo maliit at masikip kaya kung sino ang mauna magluto sa inyo ay kailangang maghintay ng iba. Ayaw na ayaw ko ang makalat, kaya pagkatapos magluto at kumain ay ligpitin lahat ng kalat. Panatiling malinis ang bahay. Dito naman ay ang banyo. Iisa lang din ang banyo dito kaya kung sino din ang mauuna sa inyo ay mag-aantay din ang iba. Minsan mahina ang tubig sa umaga kaya kayo na ang dumiskarte na mag-imbak sa gabi. Opo. Huwag pumasok sa ibang kwarto kung hindi naman sa inyo. Ganun po ba? Aling Marta, itatanong ko lang po sana kung may hiring ba dito sa lugar ninyo? Ay mabuti naman at pinaalala mo. Pwede kang pumasok ng waitress dyan sa malapit lang sa bahay. Balita ko, panggabi naman daw kayo, kaya pwede kang mag-sideline kasi nasa college degree na kayo, di ba? Opo, sana. Para po may maipadala ko sa naiwang kong pamilya sa probinsya. Walang problema, iha. Basta ang mga billing ko ay susundin ninyo. Hindi kayo magkakaproblema. Siya nga pala. Scholar ka, di ba? Opo. Hindi mo naaalalahanin ang pagtira mo dito. Dahil eskwelahan mismo ang magbabayad sa renta. Opo. Nasabi na din sa akin ni Ma'am Kalang. Kaya nga po nagpupursige ako na lumuwas dito. Mabuti naman. O so papaano? Maiwan na kita at magpahinga ka na. Aling Marta, pwede po ba akong makitawag? Natawag lang po ako sa pamilya ko para ibalita na safe po akong nakarating dito. Ay, nako naman iha. Ipagpabukas mo na yun. Sarado na ang mga tindahan dito na may mga telepono. Wala din kasi silang cellphone. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat po. Basta kapag may bagong sasabihin si Miss Kalang tungkol sa pagpunta mo sa eskwelahan, ay sasabihan kita agad. Sige po, Aling Marta. Magpapahinga na din po muna ako. Tumalikod na si Aling Marta matapos magpaalam kay Sheila. Kaya naman, isa-isa nang hinalungkat ni Sheila ang kanyang mga gamit at inilagay na sa kama. Tinupi niya ang mga damit, inilagay sa maliit na aparador na nasa loob ng kanyang kwarto. Hindi niya maiwasan ang hindi mapaiyak nang makita ang litrato nilang tatlo ng nanay niya at ng kakambal niya. Hindi pa man siya nangangalahati ng isang araw, na-miss niya na agad ang mga ito. Nay, Alexa, namimiss ko na kayo. Sana kayanin ko ang ilang taon na pananatili ko dito nang hindi kayo kasama. Pero pangako, hindi ako uuwi dyan sa bahay hanggat wala akong dalang diploma. Tatapusin ko ang pag-aaral ko. Magsisikap ako makapagtapos ng kolehiyo para sa inyong dalawa. At Alexa, kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, ikaw naman ang pag-aaralin ko. Mahal na mahal kita. Kaya magpalakas ka para ikaw naman ang may kakayahan na makapagtapos. Yakap-yakap ni Sheila ang dalawa sa pinakamamahal niya sa buhay. Hindi niya namamalayan. Nakatulog na pala siya. Nagising siya sa sinag ng araw dahil malapit ang bintana sa kanyang higaan. Hawak-hawak niya pa rin ang larawan ni Alexa at ni Leonora. Napangiti siya at agad na tumayo nang may marinig siyang katoka sa kanyang kwarto.
Aling Marta, kayo po pala. Pasensya ka na, Iha. Nagising ba kita? Hindi naman po. Kagigising ko lang din. Bakit nga po pala? Di ba sabi mo kagabi, tatawag ka sa inyo? Ay sinabihan ko na yung may-ari ng tindahan. Binayaran ko na rin. Naku, nakakahiya naman, Aling Marta. May pera pa naman po ako rito. Bigay po ni Ma'am. Allowance ko daw po. Okay lang yun. Itabi mo na muna yan para sa pagkain mo araw-araw. Saka mamaya nga pala, ipapasok kita doon sa sinasabi kong nangangailangan ng waitress. Talaga po. Naku, maraming salamat po, Aling Marta. O siya, sige na. At pumunta ka na sa tindahan para ibalita sa inyo na safe kang nakarating dito. Sige po, salamat po. Tao po. Ako po yung sinasabi ni Aling Marta na makikitawag sa probinsya. Sige, Iha. Ayan ang telepono. Salamat po. Walang anuman. Hello? Pasuyo naman kay nanay, oh. Hello, anak. Ano, ayos ka lang ba? Wala naman bang bumabastos dyan sa'yo? Nakarating ka na ba dyan? Hindi ba maingay dyan? Nay, dahan-dahan lang po. Opo, safe naman po akong nakarating dito. At opo, ayos lang po ako. Wala naman pong bumabastos sa akin. Ay, salamat naman. Ay naku anak, isang araw ka pa lang dyan pero miss na miss ka na namin ng kapatid mo. Asan nga po pala si Ate Alexa? Nandun sa kwarto niya, nagmumukmok. Nung nagmamadaling binigay ng kapitbahay natin yung telepono, akala ko siyang unang kukuha, pumasok bigla sa kwarto. Ayaw ko yatang makausap. Nasasaktan pa din si ate sa pag-alis ko. Hayaan na muna. Lilipas din yan at matatanggap din niya ang naging desisyon mo. Akala ko kasi okay na sa kanya nung nag-usap kami, Nay. Anak, hindi mo maiaalis sa kanyang pag-aalala. Alam mo naman ngayon, ngayon lang siya mabubuhay nang hindi ka kasama. Nakasanayan niya nang nasa tabi ka lang niya palagi. Oo nga po, Inay. Pero hayaan mo, sa susunod mong tawag, abay tiyak ko, sasagot na siya sa iyo. Aasahan ko po, Inay. Nay, sige na po Aalis pa po kasi ako Ipapasok po ako ni Aling Marta ng trabaho. Sayang din po kasi yung kita para makapagpadala po ako sa inyo. Sigurado ka bang kaya mong pagsabayin ang pag-aaral at ang trabaho, anak? Baka naman mahirapan ka niyan. Naku, si nanay talaga. Kayang-kaya ko yan. Ako pa ba? O siya, sige. Ikaw ang bahala. Basta kapag hindi mo kaya, umuwi ka, ha? Si nanay talaga, oo. Ay siya, sige na. Pakakainin ko na rin ang kapatid mo. Mag-iingat ka palagi dyan. Habang binababa ni Sheila ang telepono, hindi niya maiwasang makaramdam ng pangungulila. Kahit isang araw pa lamang siya, nawala sa kanila. Tila namimiss niya na ang yakap ng kanyang ina at ng kapatid. Ilang oras lang ang lumipas, sinama na ni Aling Marta si Sheila na makapasok bilang isang waitress sa isang maliit na restaurant. Mabuti na lang, kilala ni Aling Marta ang may-ari nito. Kaya naman, madali niyang naipasok si Sheila. Pinagtrabaho kaagad siya nito matapos siyang makapagpasa ng requirements. Ang unang araw niya sa trabaho, wala namang naging problema. Maayos naman ang pagtatrabaho niya at madali siyang natuto. Gabi na, naglalakad si Sheila sa daan dahil malapit lang naman ang resto sa boarding house niya at mas gusto niyang maglakad para makatipid na rin sa pamasahe. Habang naglalakad,
nakaramdam siya ng may sumusunod sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Patuloy lamang siya sa paglalakad. Ano ba? Miss, saan bang punta mo? Kuya, lasing na po kayo. Umuwi na po kayo. Lasher. Alam mo walang kaipot. Mababaeng naglalakad siya daan na mag-isa. Alam namin ang gusto. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako. Wala, palagpalagpe. Ano ba? Sumama ka na lang sa amin. Mag-i-enjoy ka pa. Ano ba? Saglit lang naman tayo, miss eh. Bitiwan niyo ako. Ano ba? Tulong! Tulong! Tulong daw. Miss, kung sasama ka ng mahinahon, hindi ka namin sasaktan. Hindi ako sasama sa inyo. Ano ba? Bitiwan niyo sabi ako eh. Uy, ano yan? Sino ka naman para makialam dito? Kaibigan ko yung binabastos nyo. Wow, Miss Beautiful. May kaibigan ka pala. Ano naman sa amin ngayon? Kung pagsabayin namin kayong patayin! Sige, subukan natin. Matapang ka, ha? Sige, suntukan tayo. Gago ka! May araw ka rin sa amin! Tandaan mo yan! Umalis na kayo bago pa ako tumawag ng pulis. Miss, ayos ka lang ba? Sheila? Vernon, ikaw ba yan? Oo, ako nga. Yung nakasabayan mo sa bus. Hindi kita nakilala sa suot mo. Galing kasi ako sa trabaho. Katatapos lang din namin kaya umuwi na ako. Malapit lang naman yung boarding house kaya naisipan ko na lang na maglakad. Nako, hindi mo paggamay ang Maynila. Delikado maglakad ang mga babae rito. Isa pa, maraming siraulo rito. Mabuti na lang pala, napadaan ako rito. Salamat, Vernon. Ayos lang yun. Sanay din naman ako maglakad ng gabi. Kaya ako may siraulong hindi tatabi sa daanan ko tsak na makakatikim sa akin ng kamao ko. San ka nga pala galing? At napadpad ka rito? Doon lang sa convenience store, bumili ako ng yosi. Nagyuyosi ka pala? Minsan kapag wala akong ginagawa. Tara, iatid na kita sa inyo. Sigurado ka? Kaya ko namang umuwi sa amin. Malapit lang naman dito yon. Ano ka ba? Mahirap na, baka balikan ka ng mga yun. Wala kang laban doon. Paano naman kung ikaw ang balikan nila? Hindi ka ba natatakot? Hindi. Kung kaya ko naman silang patumbayin mag-isa. So, tara na. Sige. Saan ka ba nagtatrabaho? Dyan lang sa may resto. Ipinasok ako ng landlady namin bilang waitress. Actually, kasi simula ako pa lang. Tapos ito na yung nangyari. Huwag mo nang isipin yun. At least ngayon ligtas ka na. Pero paalala lang huwag kang maglalakad na mag-isa rito. Hindi lang yung mga tao na yun makakasalubong mo rito. Bakit? May mga magnanakaw din dito. Snatcher, holdapper. Naku, nakatatakot naman pala rito. Kung papayag ka, pwede naman kitang samahan pag-gabi, pag-uwi mo. Nakakahiya naman yun sa'yo. Ayos lang yun sa akin. Kapag mga ganong wala na akong ginagawa, pwede na ako makapunta kahit saan. Naku, hindi na. Hindi naman siguro mapapadalas na gabihin ako. Next week, mag-start na din naman ang klase ko. Kaya sasakay na lang ako ng tricycle pa uwi. Ikaw ang bahala. Pero kung kailangan mo tawagin mo lang ako Teka, eto nga palang cellphone ko. Pwede bang hingin yung number mo? Wala akong cellphone eh. Hindi ibig sabihin wala ka rin number. Galing ka nga pala talagang probinsya, no? Nandito na pala tayo. Salamat sa paghatid, Vernon. Wala naman, Sheila. Pasensya na ha. Hindi kita pwedeng papasukin sa loob. Bawal kasi may bisitang lalaki. Di sabihin mo, bakla ako.
Joke lang. Hindi, ayos lang yun. Uuwi na rin ako eh. Salamat uli ha. Salamat din sa soft drinks ha. Sheila? Ano yun? Baka pwede kitang yayain na lumabas din tayo. Or eto na ba yung huli natin pagkikita? Pwede naman. Pero kapag may time na lang ako. Next week kasi magiging busy na ako sa trabaho at sa pag-aaral. Sige, ayos lang. Bibisita na lang ako ng madalas dito. Vernon, bawal ang lalaki dito. Hindi naman ako papasok sa loob. Mag-aantay lang ako dito sa labas. Para yayain ka magkape. Magmerienda, kumain. Ikaw ang bahala. Sige papasok na ako. Late na kasi. Baka mapagalitan ako ni Aling Marta. Sige, uuwi na rin ako. Hanggang sa muli. Hanggang sa muling pagkikita. Mag-iingat ka. Matapos magpaalam ni Vernon, agad nang pumasok si Sheila sa loob ng bahay. Dumiretso na siya sa kwarto niya dahil pagod. Inaalala niya ang nangyari kanina, ang pagsagip ni Vernon sa kanya. Isip niya, kung hindi ito dumating, baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Kinabukasan, maagang gumising si Sheila. Nag-asikaso para makapasok ng trabaho. Pagkalabas niya ng bahay, nagulat siya nang makita si Vernon sa labas ng boarding house. Batid niyang hinihintay siya dito. Agad niya itong nilapitan. Vernon, napaaga ka yata. Di ba sabi ko sa'yo, gusto kitang hiyain kumain sa labas? May trabaho ako ngayon eh. Oo nga pala, pasensya ka na ha. Mamayang uwian, pwede ba? Susunduin kita. Kung hindi naman nakakaabala sa'yo, pwede naman. Naku, hindi naman. Mabilis lang naman ang trabaho ko kaya mabandang 6:00, pauwi na rin ako nun. Saktong-sakto pala. 6:00 din matatapos ang trabaho ko. Sige Sheila, mauna na ako ha. Sige. Sheila, Aling Marta, kayo po pala. Kanina pa po kayo dyan? ngayon lang. Sino yung lalaking yun? Yun po ba? Si Vernon po. Siya po yung nakasakay ko sa bus papunta rito. Siya din po yung tumulong sa akin kagabi nung binastos ako ng mga lasing. Iha, hindi naman sa nangingialam ako ha. Pero kung pwede lang, ay huwag kang bastang-bastang magtitiwala sa mga taong nakapaligid sa'yo, lalo na sa mga lalaki. Mabait naman po si Vernon, Aling Martha. Pero hindi mo pa gaanong kilala. Pasensya na po. Hayaan niyo po, mag-iingat po ako. Pinapayuhan lang kita, Sheila. Iba ang lugar ng Maynila sa probinsya. Iba-ibang klaseng tao ang meron dito. Huwag po kayong mag-alala. Lahat po ng payo ninyo, tatandaan ko. Siya, sige na. Baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Nakaramdam ng takot si Sheila sa mga babala ni Aling Marta para sa kanya. Mabuting tao si Vernon, pero tama si Aling Marta. Ilang araw pa lang mula nang magkakilala sila, hindi niya pa nakilala ito ng lubusan. Lumipas ang ilang araw. Tinuloy na ni Vernon ang paghatid sundo kay Sheila. Pumayag din naman si Sheila dahil isa ito sa paraan para makilala niya ng gusto si Vernon. Habang tumatagal ng kanilang pag-uusap, nakaramdam si Sheila na may gustong sabihin si Vernon sa kanya. Tuwing magkasama kasi sila, palagi itong nakatingin sa kanya habang nakangiti. Kaya ng isang gabi, agad niya itong tinanong. Vernon, may gusto ka bang sabihin? Ano kasi Sheila Ano yun? Medyo nakakaya pero lalakasan ko na yung loob ko. Sheila, gusto kita. Ha? Vernon, baka nabibigla ka lang. Wala pang 1 buwan nang nagkakilala tayo. Imposible naman na gusto mo na ako.
Oo. Pero ito yung nararamdaman ko eh. Nabibigla ka lang, Vernon. Siguro nasanay ka lang na magkausap tayo palagi. Kaya ganyan yung nararamdaman mo. Sheila, hindi. Totoo ang nararamdaman ko. Mahal kita. Kaya kung ayos lang sa'yo, liligawan kita. Sheila, payagan mo sana akong ligawan ka. Vernon, sorry ha. Pero hindi pa kasi ako handa sa mga ganyang bagay. Maghihintay ako. Hihintayin ko kung kailan ka handa. Hindi ako aalis sa tabi mo. Sorry talaga. Pero hindi pa ito ang tamang oras para tumanggap ako ng panliligaw. Bakit? Pangit ba ako? Rico, Vernon, nasasaktan ako. Bitiwan mong kamay ko. Sabihin mo nga sa akin. May iba ka bang nagugustuhan? Ano ba? Bakit ka ba nagkakaganyan? Bakit hindi ka makasagot? May iba na ba? Ano ba? Ano bang pinagsasasabi mo? Nasasaktan ako, Vernon. Ano ba? Sheila, sorry. Hindi ko sinasadya. Umuwi ka na. Sheila, nabigla lang ako. Sige na. Umuwi ka na. Susunduin kita bukas uli Hindi na. Madami akong gagawin bukas. Kung ano man yung nararamdaman mo, itigil mo na, Vernon. Sheila, I'm sorry. Papasok na ako. Tumalikod na si Sheila habang hawak-hawak ang kanyang dibdib. Hindi niya batid na ganung magalit si Vernon dahil lang sa hindi niya pagsang-ayon sa panliligaw nito. Lumipas ang ilang araw, pilit niyang iniiwasan si Vernon. Alam niyang aantayin siya dito sa labas ng boarding house, kaya naisipan niyang maagang umalis. Tuwing pagkatapos naman ng trabaho, nagpapahuli siya ng uwi. Sumasakay na lamang ng tricycle dahil baka antayin na naman siya ni Vernon. Hindi naman siya galit dito. Iniiwasan niya lang dahil ayaw niyang tuluyang mahulog ang loob nito sa kanya na hindi niya naman kayang suklian. Linggo din ang lumipas nang hindi niya nakita si Vernon at nitong araw lang nagkasalubong sila ng hindi inaasahan. Sheila, mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan, Vernon. Gusto ko lang humingi ng sorry. Nabigla lang ako. Okay na. Naiintindihan kita. Pero sana respetuhin mo ang desisyon ko. Naiintindihan ko. Hayaan mo. Di kita kukulitin pa tungkol sa panliligaw. Mabuti naman kung ganon. Mauna na ako. Teka, sandali. Pwede ba kitang yayain kumain sa labas? Pagod ako, Vernon. Saka madami pa akong gagawin. Bukas ang unang pasok namin sa eskwelahan. Pangako, ito yung huli. Hindi na kita gagambalain pa. Pero hindi pa ako nakakapagpaalam kay Aling Martha. Baka hanapin niya ako. Kakain lang tayo sa labas. Pagkatapos nun, ihahatid kita uli. May dala ako motor. Kaninong motor naman yan? Sa kaibigan ko. Hiniram ko lang kasi gusto talaga kitang makasama kahit sandali lang. Pagkatapos, uuwi na lang ako ng probinsya. Ha? Bakit naman? Siguro para mag-move on. Sorry, Vernon. Ayos lang. Tara na. Ayan o, gamitin mo ang helmet. Kumapit ka mabuti ha. Nasaan tayo? Akala ko ba kakain tayo sa labas? Saglit lang. Kukunin ko lang yung pera ko sa bahay. Pasok ka muna. Hindi na. Dito na lang ako sa labas maghihintay. Naku, Sheila. Baka madaanan ka ng tambay dyan. Halika na. Pumasok ka muna. Upo ka muna dyan. Pupunta lang ako sa kwarto. Vernon, matagal ka pa ba dyan? Gabing-gabi na eh. Aalis pa tayo. Vernon?
Nasaan ka? Oh, Vernon, Dito lang tayo sa bahay. uuwi na ako. Hindi ka uwi. Vernon, ano ba? Nasasaktan ako. Pag sinabi kong dito ka lang, dito ka lang. Iwan mo ako. Hayop ka. Shh! Huwag kang Ano ba? iiyak. Hindi pa nga tayo nagsisimula eh. Bitiwan mo ako, Vernon. Nakikiusap ako sa'yo. Uuwi na ako. Hindi mo malamba ako pagbibigyan. Hindi mo na nga ako pinayagang maligaw sa'yo. Pati ba naman ito ipagdadamot mo pa? Ayoko, ano ba? Vernon, please. Maawa ka. Hindi naman kita sasaktan eh. Mahal kita. Basta sundin mo lang ang gusto ko. Hindi. Demonyo ka. Wala kang pinagkaiba sa mga lalaking lasing na sinundan ako. Hindi naman talaga kami magkapareho. Kaya kung pwede ba, Sheila, pagbigyan mo na ako. Pagkatapos Ano ba? ito, hindi na kita gugawin. Ano ba? Demonyo ka. Tulong! Tumahimik ka! Pag sinabi kong tumahimik ka, tumahimik ka! Yan, mahina ka pala. Maangkindi kita ngayon, Sheila. Nawala ng malay si Sheila matapos siyang makatikim ng sampala at suntok galing kay Vernon. Sa kanya ito sinakala. Nang maramdaman niyang hindi na ito pumipiglasa, isinakatuparan niya ang pangahalay kay Sheila. Lumipas pa ang ilang oras matapos na Vernon ang kanyang ginagawa. Tumayo na siya. Ginising nito si Sheila. Ngunit wala na siyang makuhang sagot dito. Nakaramdam siya ng kaba. Malamang hindi na ito humihinga. Wala kasi sa plano niya ang mapatay niya si Sheila. Pero yun na nga ang nangyari. Dahil sa takot ni Vernon, agad niyang kinuha ang bangkay ni Sheila at inilagay sa loob ng sako. Sa kanya sinakay sa motor at naghanap ng lugar na mapagtatapunan ng bangkay. Habang sa kabilang banda naman, naghugas ng pinggan si Leonora. Biglang nahulog ang baso na kanyang hawak-hawak. Nay, ano yung nabasag? Anak, masama ang kutob ko. Anong kutob nyo? Parang may nangyaring masama kay Sheila. Ano bang sinasabi nyo, Nay? Alam nyo, pagod lang kayo. Hindi, anak. Iba talaga ang pakiramdam ko ngayon. Kinakabahan ako. Baka kung ano nang nangyari sa kapatid mo. Nay, malakas po si Sheila. Kaya magtiwala lang tayo sa kanya, ha? Hindi ako matatahimik. Kailangan kong malaman kung anong nangyari kay Sheila. Kailangan ko siyang makausap. Nay, saan kayo pupunta? Pupunta ako sa kapitbahay natin. Makikitawag ako. Nay naman, tulog na ang mga tao ngayon. Hindi ako matatahimik, anak. Ipagpabukas mo na yan ni Nay. Sasamahan kita bukas. O sige, basta bukas. Agahan nating pumunta sa kabilang bahay. Gusto kong marinig si Sheila para malaman kung okay lang siya. Sige po, Inay. Di alintanan ni Leonora ang nangyari sa kanyang anak na si Sheila. Malakas ang loob niya nga may nangyaring masama sa kanyang anak. Wala namang nagawa si Alexa kundi palakasin ang loob ng kanyang ina. Siya namang kinakabahan din sa kutob ng kanyang ina. Ayaw niyang paniwalain ang sarili na may nangyaring masama sa kakambal niya. Kinabukasan, nagising sina Alexa at Leonora sa sunod-sunod na katok. Tao po! Aling Leonora! Si Bebang yata yun, anak.
Ay baka tumawag na si Sheila. Halika na, puntahan natin. Tara na po. Bebang, tumawag na ba si Sheila sa'yo? Kumusta daw siya? Eto po ang telepono. May gustong kumausap sa'yo. Sino? Akin na. Hello? Hello? Ma'am Leonora, kayo po ba ito? Nanay po ni Sheila? Ako nga po. Sino to? Huwag po kayong mabibigla. Patay na po ang anak ninyo. Ano? Ma'am, kung maaari po ay lumabas kayo ng Maynila. Sa Cavite Police Station po para sa ibang statement. Hindi totoo yan! Pasensya na po pero kailangan pong ibaba ang telepono. Asikasuin po namin ang bangkay ng anak nyo. Nay, sino yun? Anong sabi? Pulis. Ang sabi. Wala na daw si Sheila. Paanong wala? Anak, patay na si Sheila. Hindi yan totoo. Nay, buhay pa si Sheila. Hindi pa siya patay. Nakausap ko pa nga siya eh. Nakausap pa natin siya, di ba? Wala na. Wala na si Sheila, wala na. Hindi! Hindi totoo yan! Ang anak ko. Hindi siya namatay! Anong kinamatay niya, inay? Anong sabi ng mga pulis? Kailangan nating lumuwas para alamin ang katotohanan kung anong nangyari sa kanya. Alexa! Uminahon ka! Hindi makatutulong sa kalagayan ng kakambal mo yan! Pupunta tayo ron. Bukas na bukas din! Galit na galit ang nararamdaman ni Alexa nang mabalitaan ang pagkamatay ng kanyang kakambal. Hindi niya kayang tanggapin ang bigla na lamang itong mawala o sa kung anumang dahilang pagkamatay nito. Wala nang sinayang na oras ang mag-ina. Matapos ang isang araw, kaagad silang bumiyahe patungong Maynila. Nakakuyom ang palad ni Alexa habang nakatingin sa bintana at dahan-dahang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang ina. Kita din dito ang pamumugto ng mga mata. Nakagagaling lang sa pag-iyak. Malayo-layo pa ang biyahe nila, kaya nakatulog sa loob ng bus ang dalawa. Ginising na lamang sila ng konduktora nang malapit na sila sa istasyon ng bus terminal. Andito na yata tayo, inay. Oo nga. Eto na nga yun. Eto yung pinasang address ng landlady ni Sheila. Tayo na ho, inay. Mukhang may tao naman dito. Tao po! Sheila, buhay ka! Ho? Hindi po ako si Sheila. Ano? Kakambal po ako ni Sheila. Ito naman po ang nanay namin. May kakambal pala si Sheila. Hali kayo, tuloy kayo. Dito na muna kayo. At maghahanda lang ako ng merienda. Salamat ho. Buti naman at naparito kayo. Nabalitaan nyo agad ang nangyari kay Sheila. Binigay ko kasi sa mga pulis ang numero nyo na palaging tinatawagan ni Sheila. Kaya nga kami lumuwas agad dito para malaman kung anong kinamatay ng anak ko. Hindi pa ba sinabi sa inyo ng mga pulis? Ang alin po? Pinatay si Sheila. Matapos siyang gahasain, ay pinatay siya. Ano ho? Sino ho ang gumawa sa kanya nun? Sinong hayop ang gumawa nun sa kapatid ko? Anak, huminahon ka. Hindi, Nay. Hindi ko mapapatawad ang taong gumawa nun sa kapatid ko. Kinalulungkot ko din ang nangyari. Sa totoo lang, masipag at mabait na bata si Sheila. Nitong nakaraang araw lang ay
panay ang alis niya. Kasama yung isang lalaki. Sinong lalaki? Vernon. Vernon yata ang pangalan nun. Oo, tama. Naalala ko nga. Vernon ang pakilala sa akin ni Sheila. Ang alam ko, hindi niya sinagot ang lalaking yun nung nagtangka itong manligaw sa kanya. Nasabi niya sa akin na gusto niyang unahin ang pag-aaral para matulungan kayo. Hayop siya. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa kakambal ko. Anak, hindi naman tayo sigurado na siya talagang pumatay kay Sheila. Hayaan natin ang batasang lumiti sa kasong ito. Anong balak niyo sa bangkay ni Sheila? Iuuwi namin siya sa probinsya. Doon siya ibuburol at doon ililibing. Pasensya na kayo. At wala akong nagawa para protektahan si Sheila. Kaya ko siyang ipaglaban dito sa loob ng bahay. Pero pag nasa labas na, hindi ko nahawak ang buhay niya. Wala po kayong kasalanan. Kung maaari po ay kukunin namin ang mga gamit ni Sheila. Pupunta din po kami sa istasyon ng pulis para i-claim ang bangkay ni Sheila. Gusto niyo bang samahan ko kayo? Hindi na ho. Baka makaabala pa po kami sa inyo. May address naman pong ibinigay ang mga pulis. Kaya kami na lang po ang pupunta doon. Sige na, Iha. Sa inyo na to. Kaunting tulong ko lang para sa inyo. At huwag kayong mag-alala dahil nakausap ko din ang teacher ni Sheila at handa silang sumagot sa gagastusin habang nakaburol si Sheila. Salamat po. Ito lang po ba ang gamit ni Sheila? Oo, ayan lang ang lahat. Aalis na po kami, Aling Marta. Salamat sa pagsalubong mo sa amin. Tara na ho, Inay. Baka abutan pa tayo ng gabi. Matapos ayusin ni Alexa ang gamit ni Sheila, dumiretso na sila sa presinto. Madami ding tao sa presinto, kaya nahirapan silang hanapin ang pulisa na nakausap nila sa telepono. Kaya nagtanong-tanong na lamang sila doon sa loob. Sir, kami yung kamag-anak ni Sheila. May tumawag kasi sa amin para puntahan ang anak ko. Mrs. kayo pala. Kanina ko pa kayo hinihintay. Halip po kayo. Sumama kayo sa opisina ko. Madam, ikinalulungkot po namin ang nangyari sa anak ninyo. Teka, parang kamukha mo yung namatay, Iha. Kakambal ko po siya, sir. Ganun ba? Iha, ayon sa aming investigasyon, may nakakita sa bangkay ng kakambal mo malapit sa isang madilim na kalsada. Wala ba kayong kakilala na kasama niya? Galing ho kaming probinsya at hindi po namin siya mababantayan dito. Pero tumawag naman siya sa inyo, hindi ba? Wala siyang naikwento? Wala ho. Kasi lumalabas sa investigasyon, namatay ang kapatid mo dahil sa pambubugbog dito ng pisikal. Lumalabas din sa autopsy na kinahasa ang kapatid mo at hula namin. Ginahasa ito at nanlaban, kaya sinakal. Hayop ang gumawa nito sa kakambal ko. Hanggang ngayon wala pa kaming lead sa pagkamatay niya. Pero inaasikaso na namin. Si Vernon, manliligaw daw siya ng kakambal ko. Sabi ng landlady ng boarding house nila. Vernon. Opo, sir. Baka siyang gumahasa sa kakambal ko. Hayaan mo, miss. Babalitaan lang namin kayo kapag naimbestigahan na namin ang lalaking tinutukoy ninyo. Dadalhin na po namin ang bangkay ng kapatid ko. Gusto namin siyang isama sa probinsya. At doon namin siya ililibing. Tungkol doon, may sasakyan ng gobyerno para ihatid kayo. Maraming salamat po. Inay, baka may gusto kayang sabihin. Wala, anak. Ang gusto ko lang, may uwi na natin si Sheila. Huwag kang mag-alala, Inay. Uuwi na si Sheila sa atin. Andun na po sa morgue ang bangkay ni Sheila. Sagot na po ng gobyerno ang pagpapaimbalsa mo at ang kabaong nito. Talaga po? Maraming salamat po talaga.
Natapos ang isang araw na pagpunta ni na Alexa at Leonora sa Maynila. Hindi naman nila nakuha ang totoong kasagutan. At wala pang nakukulong o napapanagot sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Hindi matahimik ang loob ni Alexa. Kitang-kita sa mukha niya ang galit at pait. Lumipas ang ilang araw mula nang makauwi sila sa probinsya kasama ang bangkay ni Sheila. Hindi pa rin matanggap na mag-ina ang nangyari kay Sheila, lalo na si Alexa. Napapansin ni Leonora, panay ang pag-alis ni Alexa tuwing gabi. Anak, saan ka pupunta? Diyan lang po sa labasan, Inay. Gabi na. Saka wala akong kasama ditong magbabantay sa kapatid mo. Saglit lang ho ako, Inay. Alexa, umamin ka nga. Ano bang pinagagagawa mo? Wala ho talaga, Inay. Gusto ko lang po talagang mapag-isa. Magpapahangin lang po para makalimutan ang nangyari kay Sheila. Kilala kita. Sana wag kang gagawa ng ikapapahamak mo. Aalis na po ako, Inay. Umuwi ka kaagad. Pare, ano yun? Ano ba? Huwag kang mabaklaw dyan. Parang, may tao eh. Ano ba pinagsasabi mo? Parang, may tao doon oh. Tingnan mo. Kunin mo lang yan. Di pare, may tao talaga eh. Tobi ka nga. Titingnan ko. Pagkatuwag mo naman. Teka nga. May tao nga. Sino ka? Pare! Nakatingin siya sa atin. Parang babae. O, nakikita ko nga. Ano ba? Bakit hindi ka magsalita? Papatulang ka na namin kahit babae ka. Ha? Pare, may bangil! Pare, aswang! Ha? Ha? Bigla! Tulong! Tulong! Pare! Ano yun? Mga kapitbahay! May dalawang lalaki doon, bangkay! Doon sa may tabing Ay, ilog! Diyos ko, nasaan na kaya si Alexa? Aling Marta, maiwan muna namin kayo at pupuntahan namin ang sinasabi nito. Sige po, Kapitan. Ako na pong bahala rito. Uuwi naman na yun si Alexa. Tara na mga kapitbahay, puntahan natin. Sigurado ka ba sa nakita mo? Opo, Kapitan. Akala ko nga magkaka-boilets ako pero patay na. Pauwi na sana ako galing dito nang makita ko ang dalawang lalaki. Hindi ko kilala yung nakita ko. Nagsalampa sila sa sahig at wasak ang buong katawan. Sige, puntahan natin. Alexa! Nay, Alexa, ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Nay, nahihirapan akong huminga. Halika, dito sa loob. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ang daming dugo ng damit mo? Alexa, anak, nag-aalala ako sa'yo. Hayaan mo muna ako dito, Nay. Hanggang sa magbalik ang lakas ko. Pero anak, hindi ko kayang makita ka na ganyan. Nay, sa ako na ipapaliwanag sa'yo. Nakikiusap ako. Iwanan niyo muna ako dito sa kwarto. Basta tawagin mo ako kaagad kapag may kailangan ka. Opo, Inay. Ang sarap palang kumain ng tao. Iisa-isahin ko kayo. Magbabayad kayo. Kayong lahat. Pagbabayarin ko kayo sa ginawa niyo sa kapatid ko. Kinabukasan, usap-usapan sa lugar nila ang nakitang dalawang bangkay ng lalaki. Halos katakutan ng mga tao
Dahil sa balita, hindi na ordinaryong tao ang sumasalakay dito. Dahil madugong kinuha ng sospek ang puso at lamang loob nito. Ilan na lang din ang bumibisita sa burol ni Sheila dahil sa takot na baka salakayin sila ng pinanghihinalaang aswang. Alexa, saan ka na naman pupunta? May pupuntahan lang po ako, Inay. Hindi mo pa sinasabi sa akin ang nangyari kagabi. Nay, wag na po nating pag-usapan yon. Nakaramdam lang po ako ng pagkahilo. Kaya hindi ako makahinga. Halika nga rito. Halika. Bakit ho, Inay? Aminin mo nga sa akin. Ikaw ba ang pumatay sa dalawang lalaking yung kagabi? Hindi ko po alam ang sinasabi Huwag niyo. ka nang magsisinungaling sa akin, Alexa. Kagabi pa man, nagdududa na ako sa mga kilos mo. Inay, kung namatay man sila, dapat lang yun sa kanila. Ibig sabihin, ikaw ang pumatay sa kanila. Aalis na ho ako, Hindi. Inay. Hindi ka aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Oo! Ako po ang pumatay sa kanila. Oo! Ako ang kumain ng lamang loob nila. Oo, Inay! Diyos ko, anak. Bakit mo ginawa yon? Dahil salot ang mga lalaki. Mga hayop sila. Sila ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid ko. At hanggang sa huling hininga ko, uubusin ko silang lahat. Hindi mo alam ang sinasabi mo, anak. Hindi lahat ng lalaki ay tulad ng humalay sa kakambal mo. Kung hahayaan ko silang mabuhay, marami pang inosenteng tao ang tulad ni Sheila ang mabibiktima. Walang matinong lalaki, Inay. Ginagamit lang tayo. Ginagamit lang nila tayo para makaraos sila. Tulad ng ginawa ng tatay ko sa'yo. Ibahin mo ang tatay mo. Dahil ang tatay mo, minahal namin ang isa't isa. Nagkataon lang na hindi kami pwede. Dahil tao ako at aswang siya. Pilit kaming pinaglayo ng mga magulang niya. Tulad lang si tatay ng ibang lalaki. Hindi ka niya pinanindigan. At iniwan ka lang niya matapos kang pagsawaan. Nay! Mas pinili niyang iwan ako kesa patayin kayo ni Sheila ng mga kalahi niya. Sana hinayaan mo na lang kaming patayin noon. Kesa ngayon, na namatay si Sheila nang walang kalaban-laban. Ano bang nangyayari sa'yo, Alexa? Hindi ka naman ganyan dati. Inay, pinaglalaban ko lang ang pagkamatay ng kakambal ko. Kaya pasensya na kahit anong pakiusap mo, haharapin ko ang pumatay sa kapatid ko at pagbabayaran ko siya sa ginawa niya. Anak, kahit ngayon lang, makinig ka sa akin. Ayokong mapahamak ka. Kapag nalaman ng mga tao kung ano ka, papatayin ka nila. Handa akong mamatay, Inay. Handa na ako kung anong mangyari sa akin. Makapaghiganti lang. Ay, Diyos ko. Kayo na pong bahala sa anak ko. Ilayo niyo siya sa kapahamakan. Kahit na aswang siya, hindi ko pa din kayang may mangyaring masama sa kanya. Pare, nakauwi ko na pala dito sa probinsya, no? Oo, kahapon lang. Upo ka. Sakto, bumili ako ng maiinom. Mukhang nakaamoy ka agad. Papunta ko rito, ha? Siguro eh. Pre, nabalita ka ba yung nangyari dun sa anak ni Aling Leonora? Sino ba doon? Hindi ko naman kilala ang mga tao rito. Alam mo naman, nasa bahay lang ako pag bubibisita ako sa nanay ko. Oo nga pala, no? Yung anak ni Aling Leonora sa Sheila, noong nakarang buwan, lumuwas ang Maynila.
Tapos nabalitaan na lang nila nung isang araw, patay na ito. Ginahasa raw. Pare, okay ka lang? Ayos lang ako. Nagulat lang ako sa binalita mo. Oh, tubig. Ano bang pangalan niya? Siya lang pangalan nun eh. Yung babaeng maputi pa? Mataas at medyo singkit ang mata? Oo nga. Kilala mo pala eh. Di naman kami nagkakilala nun. Nakita ko lang siya minsan. Paluwas ako ng Manila. Sayang nga eh. Ang ganda pa naman nun. Tapos nagbabalak nga akong ligawan yun eh. Kaya lang eh, di na umubra. Bakit naman? Walang balak magka-nobyo yung babae na yun eh. Pihikan sa mga lalaki yun dahil gusto niya makapagtapos ng pag-aaral para sa pamilya. Kaya pala nakuha ko siya. Ano? Ano ka mo pare? May narinig ako. Ano sinabi mo? Wala. Ibig ko sabihin, kawawang bata naman yun. Kaya nga eh. Laki ng pangarap ni Aling Leonora sa anak niya. Gabi na ng panahon na yun. Nung nakaraang gabi. May namatay na naman na lalaki dito, 2. Sabi nila aswang daw ang gumawa. Naniniwala ka ba sa aswang? Noong una hindi, pero nakita ko wasak ang lamang loob nung 2. Naniwala na ako. Ay nako, nagiging chismoso ka na rin ngayon. Pumunta ako rito para mag-relax. Pasensya na pare. Di ko na mapigilan eh. Daming peligro na dito sa lugar natin. Kala mo ka ako si Sheila namatay, ginasa sa Manila. Itong 2 naman namatay, pinas lang ng magkaibang lugar? Oo, basta. Nakakatakot din pare. Bahala ka nga dyan. Paano? Paubos na itong ininom natin, uuwi na ako. Sige pare, mag-iingat ka ha. Baka makasalubong mo aswang. Bira ka naman oo. Kalokohan lang yung mga aswang na yan. Tingnan mo. Pag lalaking aswang, bubugbugin ko. Pag ito naman naging babae, titikman ko. Puro kakalokohan pare. Muna na ako. Aabangan ko ang sinasabi mong aswang. Grabe namang alulong na yun. Sino ka man naniniwala sa mga aswang-aswang na yan, takot lang sila sa akin. Ano yun? Pre! Ikaw ba yan? Oh. Pare, wag ka mang trip dyan ha. Kapag ikaw nakita ko, tatamaan ka sa akin. Ano yun? Magpakita ka! Huwag kang duwag! Harapin mo ako! Akala mo natatakot ako sa'yo? Oh. Sheila? Hindi! Hindi ka totoo! Patay ka na! Hindi ka totoo! Ha? Hindi! Namamalik ba lamang ako? Hindi totoo ang aswang! Hindi yon si Sheila. Kailangan ko makauwi ng bahay. Saan ka pupunta, Vernon? Hindi ka totoo! Patay ka na! Pinatay na kita! Kaya patahimikan mo na ako! Akala mo ba makakatakas ka sa ginawa mo? Hindi mo ko kayang saktan. Multo ka na lang. Umalis ka sa daraanan ko! Takbo, Vernon! Paano nangyari yun? Patay na si Sheila. Bakit nahawakan ko siya? Bakit ko siya naitulak? Lasing ba ako? Kung lasing ako, gisingin niyo ako! Akala mo matatakasan mo ako? Ano ba kailangan mo sa akin? Tigilan mo na ako! Multo ka na lang, hindi ka totoo!
Ang nakikita mo sa harapan mo ay totoo. Hindi ako multo. Hindi! Naiburol ka na ng pamilya mo. Kaya parang awa mo na! Maawa? Naawa ka ba sa kakambal ko? Naawa ka ba nung gabing ginahas at pinatay mo siya? Kambal! Hindi ka si Sheila! Ako ang kakambal ni Sheila. Ako ang ninakawan mo ng buhay. Pinagkaitan mong mabuhay ang kapatid ko. Napakababoy mo! Hindi! Aswang ka! Ipaparanas ka sa'yo kung paanong mamatay! Huwag! Nakikiusap ako! Ayoko pa mamatay! Susuko ako sa mga pulis! Aakuin ko lahat ng kasalanan ko! Hayaan mo ko mabuhay! Hindi! Ang mga tulad mo ay hindi na binibigyan ng pagkakataon para mabuhay. Demonyo ka! Awa mo na! Hindi ko na ulitin! Hindi na ako mananakit o magkakaasa ng babae! Huli na ang lahat, Vernon. Ang dami ko ng pinatay ng mga lalaki para lang mahanap kita. Ngayon, sisiguraduhin kong isasama kita sa libingan ng kakambal ko. Ha! Wag! Wag! Anak! Wag! Pakiusap! Itigil mo na ito, Alexa! Bakit makakampihan mo ang kriminal na to? Anak, kung papatayin mo siya, wala ka na ring pinagkaiba sa kanya. Sa tingin mo, sasaya si Sheila kung nasan man siya ngayon kapag nakita niyang ganyan ka. Pero inay, gusto kong ipaghiganti ang kapatid ko. Papatayin ko ang lalaking to na lumampastangan kay Sheila. Anak, may batas tayo sa mundong ito. Hindi ako tao, inay. Alam mo, at alam nating dalawa na isa akong aswang. Pero binuhay kita bilang tao, hindi bilang aswang. Hindi para manakit at pumatay. Kung nabubuhay si Sheila, hindi yan ang gusto niyong makita sa iyo, kundi ang dating Alexa. Kung pakakawalan ko tong hayop na to, madami pang inosenteng Sheila na gagawin ang ginawa niya. Hayaan mong mabulok siya sa kulungan. Huwag mong ilagay sa kamay mo ang batas, anak. Alexa! Hayop ka! Demonyo ka! Sige! Lumapit ka! Sama-sama tayo mamamatay! Alexa! Anak! Nay, panatag na ako. Napatay ko na ang lalaking gumaasa sa kapatid ko. Magiging masaya na ako. Pati si Sheila. Anak! Alexa! Dadaling kita sa ospital! Nay, susuko ako sa mga pulis. Aaminin ko sa kanila na ako ang pumatay sa mga lalaking yun. Patawarin mo ako. Patawad. Dahil hindi ko naprotektahan ang kapatid ko. Anak! Ako dapat ang ate. Pero wala man lang akong nagawa para sa kanya. Naging pabigat ako. Sa ilang taon na magkasama kami, na akala niya may sakit lang ako. Anak, huwag mo nang isipin yun. Kailangan kitang dalhin sa ospital para makamot ang sugat mo. Alexa! Inay, ingatan mong sarili mo, ha? Kung sakaling mamatay ako, kasama ko na si Sheila sa ibang mundo.
Sana magkasama na kami. Hindi. Hindi ka mamamatay, anak. Pakiusap, lumaban ka. Alexa! Alexa! Anak! Matapos ang madugong labanan ni Alexa kay Vernon, nakaramdam siya ng tagumpay. Dinala agad ni Leonora ang anak sa ospital para maipagamot ang sugat nito galing sa pagsaksak ni Vernon sa kanya. Lumipas ang ilang araw. Inaresto si Alexa ng mga pulis nang gumaling na ito. Batig niyang huwag nang lumaban dahil gusto niyang mapagbayaran ang lahat ng kasalanan niya sa pagpatay niya sa tao. Nailibing na rin si Sheila ng araw na yun na malagi si Alexa sa ospital. Iba ang kulungan ni Alexa sa mga ordinaryo dahil alam ng mga pulis na hindi pangkaraniwang tao si Sheila. Pumunta si Leonora sa kulungan ni Alexa para bisitahin ito. Anak, kumusta ka na? Ayos lang ho ako, inay. Hindi ka man nila pinapahirapan dito. Hindi naman po. Saka mag-isa lang po ako dito. Kung minsan, naghahanap ako ng sariwang pagkain. Pero pilit kong nilalabanan ang pagiging aswang. Ayoko na ng ganito, inay. Pasensya ka na kung nadamay ka sa amin ng tatay mo. Huwag niyo hong sisihin ang sarili niyo, inay. Binuhay ako ng may lahing aswang. At hindi ikaw ang may kasalanan nun. Anak, ang laking pasasalamat ko at nagkaroon ako ng anak na tulad mo. Oo't nagkasala ka, pero alam ko sa puso mo na napakabuti mo. Pipilitin kong wag kumain ng tao o na kahit anong hayop. Kahit ikamatay ko pa dito, kung bibigyan nila ako ng sariwang pagkain, ay hinding-hindi ko kakainin. Naniniwala ako na isang araw ay mawawala na ang bisa ng pagiging aswang ko. Anak nga kita. Halika rito. Gusto kitang yakapin. Nay, alagaan niyo ang sarili niyo, ha? Kung sakali man na darating ang araw na makalabas ako dito, hahanapin kita at aalagaan. Yun ay kung buhay pa ako niyan. Si nanay talaga. Pinapatawa lang kita, anak. Ayoko kasing nakikita kang malungkot. Hindi ko kaya. Kung pwede lang naiuwi kita, ginawa ko na sana. Naku, Nay, hindi na. Paninindigan ko na ang sinabi kong pagbabayaran ko ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan dito sa mundo. Paano ba yan, anak? Aalis na ako. Baka sa susunod na araw na kita mabisita dito. Pinagbabawal kasing araw-araw kitang puntahan dito. Dahil pinagdududahan din nilang isa akong aswang. Wala akong problema, inay. Kaya ko naman po ang sarili ko. Kayo po ang mag-iingat sa labas. Wala ako doon para ipagtanggol ka. Oo, anak. Aalis na ako. Malungkot na tumalikod si Leonora sa anak niya habang nagpupunas ng luha ng kanyang mga mata. Kahit nabuhay pa ito, para na rin itong patay dahil malayo ito sa kanya. Iniisip na lamang ni Leonora na sana hindi nangyari ang lahat ng yun. Sana. Pinigilan na lamang niya si Sheila na lumuwas ng Maynila. Siguro, masaya pa siyang kasama ang mga anak. Sa ngayon, nakakatulog pa din naman si Alexa. Hindi pa nalalaman kung makalalabas pa nga ba siya o mamamatay na sa loob ng kulungan. Samantala, si Leonora naman, itinuloy na ang buhay sa labas na mag-isa. Masakit man para sa kanya ang mawala ng dalawang anak, ay naniniwala siyang
Isa yung pagsubok na ibinigay sa kanya ng Panginoon para alamin kung gaano siya katibay at katatag na kaya niyang mabuhay kahit mawalan siya ng mga minamahal sa buhay.